Mamaya kikwento natin yan. Hindi ko kasi siya pinayagang umalis eh. Kaya ayan, naglalaglag na siya ng kung sino-sino. Wala ka pala, spoil brat ka rin pa din, parang si BBM eh. Hindi ka lang pinagbakasyon eh. Sasalta ka na. Face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. What? Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. What? From the start of this Ay, bakit mo binabasa? Ang kinakausap mo yung teleprompter mo, hindi kami. controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. What? Provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Weh. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So dito, parang sinasabi niya, hindi yung Kamara, which is yung kanyang pinamumunuan, ay hindi lang naman yun ang nagdidesisyon pagdating sa budget. Sinasabi niya, ang mas matindi dyan, yung nag-i-implement, yung nagbibigay ng yung papaano yung pinatutupad yung proyekto, yung papaano yung ine-execute yung implementation ng GAA, yung General Appropriation Act, which is yun yung budget. Pag sinabi mong GAA, yun yung pinirmahan na ng Pangulo na budget. No? Sabi niya, sinasagawa ang procurement ng mga project, yung mga nagdidesisyon sa kung sino ba ang pipiliing contractor. Hindi naman daw Kamara yun. Yan daw po ay executive branch. Oh. Kung saan nilalabas ang pondo, hindi rin naman daw nang gagaling sa Kamara, sa executive branch din daw. At kung saan substandard ang project ay ipinapasa bilang lihitimo. Ito'y ghost project o pinamumukhang totoo, which is DPWH yun. Sa ilalim din daw ng executive yun. Dito ayaw niya pantumbukin na si Marcos ang may kasalanan eh. Sa totoo lang. Dito, kaya nga sabi nung iba, marami nagsasabi na itong kanyang pahayag na ito ay nagpaparinig na siya. Nagpaparinig na siya dito kay Marcos na wag niyo akong tuluyang ilaglag. At kung hindi, papangalanan ko kayo. Pero ngayon, hindi muna. Pipitikin ko lang muna kayo. Pero dahil tila ako ang direksyon, dati kasi ang nangyari, nilaglag si Zaldico eh. Si Zaldico yung kanilang ginamit dahil siya yung chairperson ng appropriation committee sa Kamara. Siya yung ginamit tapos nilaglag. This time, mukhang dahil nga doon sa napapabalitang mapapauwi na si Zaldico, tila siya naman ang ilalaglag. So dito, mukhang nagpaparinig na siya. Hoy, bakit ayaw niyo akong palabasin ng ibang bansa? Ilalaglag niyo ako? Sige, ito, sinasabi ko na. Sino ba nag-i-implement? Kanino ba nanggagaling ang project? Sino ba nag-approve ng mga kontraktor? Di ba kayo? Oh. Eto, kita mo dito? Pinipitik na niya Malacanang. Pinipitik niya na yung kanyang pinsan. Pero hindi niya pa tuluyang pinangalanan. Bakit kanyo? Para medyo pwede pa mag-U-turn. Depende yan sa magiging kasunduan natin. Subukan niyo ako ilaglag. Subukan niyo ako hindi paalisin. Papangalanan ko kayo. Tingnan natin ang tapang nito tsaka ni Rimulya. Dapat sila pitikan ng itlog eh. I want to make this simple and clear.
The national budget does not depend on just one person. Yon. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ayan, no? Ang linaw na niyan. Nagsisimula sa executive at hindi lang isang tao. So, ibig sabihin, hindi lang ako. Oh, pero dito, huli siya sa sarili niyang bibig eh. Huli siya sa sarili niyang bibig na kung saan sinasabi na niya na, oo, kasama kami pero hindi lang kami. At sa inyo nagsimula yan. So, eto yun eh. Fact that the budget, yung GAA noon at itong mga nakaraan, corrupt. Sabihin, matindi ang korupsyon. Pero kung isisisi nyo sa akin, hindi pwedeng ganon. Hindi lang ako. Dito nga hindi niya tinatanggi, hindi kasama siya. Hindi niya itinatanggi. Basta sinasabi lang niya, hindi lang ako. Pati kayo. Diba? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. Yeah. And it is certainly not the Speaker alone. It is a Alam mo, pareho sila ng karakas ni Zaldico eh, no? Pareho sila ng karakas ni Zaldico. Ito rin yung sinabi ni Zaldico eh. Lahat sila nakinabang, nag-deliver ako kay Bongbong, nag-deliver ako kay ganito, kay Romualdez, pero ako wala akong kinuha. Pareho talaga eh. Dito mo malalaman na magkaibigan talaga itong dalawang to eh. Pareho silang lumulusot doon sa issue. Naglaglagan na sila isa't isa. Alam mo galawan ng mga kartel to eh. Nanonood kasi ako ng kartel na napalabas eh, yung cleaning lady. Galawan to ng mga kartel eh, yung naglalaglagan na sila pagka nagkakabukingan na, di ba? Eto, naglalaglagan na oh. Naalala nyo yung naglaglagan yung dalawa, yung magkapatid? Tama talaga yung palabas na yun ngayon eh. Kasi naglaglagan na itong dalawang bugok na to eh. Di ba si Romualdez at saka si Zaldico, may mga picture pa sila nagtatawa na busog na busog tayo. Busog na busog tayo. Tapos ngayon, turuan na sila. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, alam mo, ganda ng, eto ko lang to eh. Naiisip ko lamang ito na napagtatanto ko. Inisip ko na mabuti ito. Sabi ko, Diyos talaga, may paraan siya no? May paraan talaga siya para ilabas ang tunay na pangyayari. Ito, nangyari to. Huwag niyong kakalimutan. Unang nagtanong nito, istasyon ng SMNI. Si Ka Eric at saka si Loren Badoy, di ba? At dahil doon, pinakulog yung dalawa. Inusig. Tapos noon, sinampahan si Pastor Kibuloy. Ginipit yung SMNI. Tinanggal yung kanilang prangkisa. O, hindi tinanggal eh. Sinuspinde. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang-unang pinunatan, remember, yung pagpuna na yon, pinuna nila Ka Eric, yung budget nito ni Romualdez, yung travel expenses nitong si Romualdez. After nun, sunod-sunod na pag-uusig sa mga host at sa buong istasyon at lalo na sa pinuno ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Di ba? Kita ninyo eh, di ba? Yung pag-uusig na yun. Tapos, eventually, nagsalita na yung mga iba't ibang mga congressman na may problema sa GAA. Lahat yan, sumunod-sunod na. Tapos natatawa nga ako kasi ngayon, akala natin wala nang mangyayari dahil naglabasan na. Naglabasan na si Libiste. Nilalabas na yung mga text, nilalabas na ni Atty. Baligod yung mga ex-marines, di ba? Naglabasan na, walang nangyayari. Parang walang nangyayari, di ba? Pero sabi nga, God moves in a mysterious way. Dito, yung kanilang sariling pagiging greedy, yung kanilang sariling ugali, yun ang nagpapabagsak sa kanila. Hindi cause ng external factor. Mismong sila naglaglagan. Nilaglag nila ang isa't isa.
So dito makikita mo talaga, wow, iba talaga kumilos ang Diyos para ilabas niya yung baho ng mga tao, yung kanilang kasalanan. Ito ho yun, no? Mantakin mo, una nilang ginipit, si Zaldico. Di ba remember rin yung sinabi ni Zaldico? Nung una sabi, lumabas ka muna ng ibang bansa para tumahimik muna, tapos we will parang do everything para maayos ito, ganyan-ganyan. Di ba? Para bang tinanggalan nila ng kalayaan ito si Zaldico mabuhay dito sa Pilipinas eh. So ganun ang ginawa. Tapos eventually, nakikita niya, siya ang same word na ginamit, scapegoat. Siya ang nagiging scapegoat nito. Itong mga pangyayari na ito. Diba? Tapos dilinis niya yung sarili niya. Sinabi niyang wala siyang natatanggap. Wala siyang kinuha. Lahat daw ipinasa lang niya doon sa mga boss niya. Si Romualdez at saka si BBM. Diba? Nakita niya kasi nilalaglag siya. Ito, this time naman, si Romualdez ang nilalaglag. Tila ayaw na siyang paalisin. Tila, di ba, nung isang araw lang, dinimanda ni Ombudsman na Remulla itong si Romualdez at saka si Chis Escudero. So, siguro napiko nito si Romualdez. Andali, bakit kasama ako diyan? Usapan lang natin lang ang natin idadivert natin yung issue, si Chis Escudero lang gagamitin natin Kasi pansinin niyo si Chis Escudero ilang beses na siyang inakusahan, hindi siya nagsalita. Alam niyo kung bakit? Confidence siya eh. Wala naman kayong ebidensya eh. Halatang diversion. Ginagamit niyo lang ako eh. Once lang siya nagsalita at binanggit niya to si Romualdez. Di ba? At noon pa yun, walang banta sa kanya yun Ibig sabihin, walang demanda, wala lahat. Pero sinabi niya na si Romualdez itong. At saka siya yung pangalang hindi mo pwedeng banggitin. Pero ito, remember, this time, unti-unti nang nilalaglag si Romualdez. Same din word na ginamit niya. Ako'y isang scapegoat. Bakit ba laging goat ang ginagamit niyo? Mahilig ba kayo sa damo? Ako ang scapegoat ngayon. Di ba? Tapos ang pinuntira niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Pero eto, makikita mo may pattern. Anong pattern? Attorney Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Naalala ninyo? Nagkaroon ng iskandalo nun tungkol sa asukal. Ano ginawa nila? Inilaglag nila si Attorney Rodriguez. Kung ano binintang nila doon kay Attorney Vic. Yeah? Siya ang nilaglag ni Marcos. Mantakin mo, ito hindi masasabing best friend, pero ito yung ganun ni Marcos. Nung walang sumasama kay Marcos, ito lang si Attorney Vic ang nag-stick sa kanya. Tapos, nilaglag niya. Pattern. BP Sara Duterte. Nung napapraning na siya, ewan ko kung bakit siya napapraning. Mga bading. Di ba totoo nung napapraning na siya na kesyo papalitan, kesyo may plano. Ano ginawa niya? Nilaglag din niya. Ngayon, etong nagkakabukingan na dito sa flood control, nilaglag din niya si Zaldico. Ngayon, eto naman si Romualdez, nilaglag din niya. So, kung nilalaglag mo ang mga kasamahan mo, hindi ba malaki ang porsyento o possibility na ikaw talaga ang mastermind, Bongbong Marcos? Dahil nilalaglag mo na isa-isa lahat para hindi ka maturo. Bakit ganun? Actually, dito may punto si Romualdez sa part na ito. Sa'yo nagsimula, ikaw ang yung executive lahat ng diskarte. Kami, nag-a-approve lang, but I'm not saying hindi sangkot dito si Romualdez Ako, kasama ka dito. Kaya mo ina-approvean, kaya kayo nagpasok ng mga insertion, kasi nga gusto nyo kumita. Gusto nyo makinabang.
dun sa matinding korupsyon, dun sa budget. Pero, at the same time, yung presidente mismo ang nag-a-agree. Kasi remember, mismong sa kwento ni Chanco, di ba? Yung nag-usap-usap daw silang tatlo. Ano pinag-usapan nilang tatlo? Oh, sobra na ang ano nyo, bilhin ninyo ng mga kotse, ilang kotse pa ba? Something like that, di ba? Yung dating na parang sobra naman. Oh. Ibig sabihin, alam mo na may nangyayaring nakawan. Pero hindi mo pinigilan. Nasobrahan ka lang. Ibig sabihin na ano ka lang, nakita mo na greedy na yung mga tao mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung, naalala nyo nun, nung bata ko, pinapanood ko yung yung Ten Commandments. Kasi tuwing Holy Week, yan ang palabas dun. Ngayon,